Hello guys, welcome sa aking walang kwentang channel. So nandito naman tayo para sa panibagong video. Ngayon guys ay lecture muna tayo about dito sa procedure ng bypass operation or any drug related operation na ginagawa ng ating kapulisan at the same time ng PDEA agents. So history muna tayo guys para mas maintindihan nyo kung bakit ba kinreate itong mga batas na ito dito sa Pilipinas. So dito tayo sa Republic Act 6425, the Dangerous Drug Act of 1972. Biruin mo yun, napakatagal bago magkaroon ng amendment o repealing ng laws ng Republic Act 6425. Then repeal siya later on noong 2002 ng Republic Act 9165. So bakit nga ba meron tayong batas na 6425? Not 1972 lang ito guys, biruin mo yun. Kasi during the time, prior to that year, prior to the implementation of this law, yung 6425, yung mga drugs na yan, it is legal, or hindi naman siya legal, but then it is not prohibited by law. Hindi siya pinagbabawal. Kasi, tignan nyo yung morphine. It is the primary component sa pag-create ng shabu. But then, ginagamit din ito sa medical practice tulad ng parang anesthesia. Kasi noong 1970, before no 1972, 1942, mga ganyan, 43, yung World War II, yung mga soldiers natin, at the same time soldier ng mga Americans kalaban ang mga Japanese, ginagamit nila or may dala-dalang mga morphine yung mga soldiers natin pagdating sa gera. Kasi ginagamit nila yun in case na may fatally wounded sa kanila or may mga naputulan ng kamay, ng paa, para hindi ganon maramdaman yung sakit ng mga soldiers, ini-injekan ng morphine kasi nga para siyang anesthesia. At the same time, correct me if I'm wrong, ginagamit ang morphine sa mga medical practices tulad ng mga operations na mabibigat, ng mga major operations, ginagamit ito. So, however, pagdating ng mga panahon na yan, naging abusive ang tao at nagkaroon na ng mga importation ng drugs sa atin, especially galing sa China, no, importation, dinadala dito sa bansa natin. Kasi wala naman factory before ng drugs dito sa bansa natin eh. Nag-originate yan dito sa other part of other country na lang. Huwag na tayo mag-mention ng pangalan, no, ng kahit na anong bansa. Okay, galing yun doon, then nag-import sila dito, dinala nila yung droga dito sa bansa natin, then doon na kumalat. So later on, nung panahon ng 1972, naging problema yan ng gobyerno. Kasi maraming tao na addict, nasisiraan ng bait, 'di ba? Nawawala sa wisyo. So ginawa ng ating gobyerno, nag-create sila ng batas ng 6425 na lahat na nag-i-import, nag-sell ng dangerous drugs ay dapat maparusahan. Kaya nga 'di ba, nung napapansin niyo, yung napapanood niyo sa YouTube dati, sinabi nila na si President Marcos Sr. siya ang kauna-unahang nag-execute ng mga drug dealers dito sa bansa natin, 'di ba? Sila yung nagpa-firing squad sa mga drug dealers sa bansa natin. Kasi nga doon pa lang nagsimula yung pag-usbong ng mga dangerous drugs sa atin. However, ang problema kasi dito, kaya siya ni-repeal, guys, pinalitan itong Dangerous Drugs Act of 1972, yung Republic Act 6425, kasi maraming loopholes, maraming problemang nakikita dito na kailangan palitan at kailangan baguhin. So unahin na natin kung ano yon. Unahin na natin yung penalties. Kasi dun sa section 4 sa 6425, ang penalty lang ng selling or importation of dangerous drugs ay 12 years to 20 years imprisonment. Biruin mo yun, ganun lang yung duration. However, sa Republic Act 9165 section 5, ang selling of dangerous drugs and trading and importation ay umaabot ng life imprisonment to death. So wala tayong death dahil suspended nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. So dahil doon, mas natakot ang mga tao na gumawa ng crime. Pero
Parang ngayon, parang normal pa rin, di ba? Pero biruin mo yon dati ito. Kaya nga siya binago. Noong 6425, nakita nila hindi effective yung punishment, parang napakababat, marami pa rin gumagawa. Kaya nagkaroon na 9165, binago yung mga penalties. Okay, yan yung number 1. Unang-una, isa sa mga reason kung bakit pinalitan itong, or binago itong 6425 na Republic Act 9165. Okay, isa pa. Sa 6425, wala ditong procedure. Wala dito naka-indicate na kailangan itong mga to, or sabihin natin meron siya naka-indicate pero hindi naka-specify kung anong mga dapat gawin or requirements during the bypass operation. As far as I know, sa 6425, hindi kailangan ng mga representatives from other agency or from the media. However, dito sa Republic Act 9165, nilagyan na nila sa Section 21 of the Republic Act 9165, kailangan natin ng DOJ representatives, media representatives, and also the barangay elected officials during the operation of illegal drugs. Meaning to say, may loopholes. Kasi kung walang ganon guys, isipin nyo, pwedeng maging abuse of authority itong mga bagay na ginagawa ng operation ng kapulisan kung mga walang witnesses. Diba? At alam nyo naman dati, yung mga sinaunang mga pulis natin, lagi nila sinasabi, kaya nagkakaroon ng hulidap, nagkakaroon ng mga tanim droga, nagkakaroon ng recycle of drugs dahil yung iba hindi nare-report. Diba? Pero ngayon sa ating 9165, because of the practice of this law, kailangan na ng mga representatives na pipirma sila doon sa dokumento na ito yung mga collected evidence. So walang lusot na ito yung mga nakolekt ng mga kapulisan natin. At kailangan i-present ito. Kasi kapag ka ito ay kulang, makakasuhan yung ating mga kapulisan. Okay, nakuha nyo yun. So, pangalawa yan sa reason kung bakit napalitan itong 6425. Pangatlo at panghuli. Yun lang yung pinaka main reason kung bakit. Sa akin kasi kung yun lang kasi ang understanding ko doon, kasi may mga other practitioners, other professor, no, teacher, lecturer na iba yung insight about dito. Okay, so dito tayo sa insight natin. Sa the other one is yung leading agency. Una sa lahat, sa 6425 guys, walang leading agency. Actually, the National Bureau of Immigration, National Bureau of Investigation, the NBI, sila yung leading agency. Parang pagkakabasa ko ganon na sila yung leading agency during that time. At the same time, walang pang PNP noong 1974 or 72. Ang meron pa lang yan, PCINP. So, most probably, sila yung mga nag-i-implement ng laws, no, rules and regulations sa atin. Pero, biruin mo yon. During that time kasi, hindi pa ganon nababago yung qualification and standard ng ating mga kapulisan. Kung meron kayong history ng ating mga kapulisan, no, yung mga tito, mga lolo na natin, tito na kasi ako lolo natin, di ba, yung mga tatay natin, sila yung mga dating pulis na naging pulis sila hindi dahil college graduate sila or sila ay pasado sa board exam, sa civil service, sa NAPOLCOM entrance exam. Naging pulis sila guys during that time dahil magaling silang bumaril, siga sila sa lugar, or marunong sila or malapit sila kay mayor. Okay, kasi si mayor lang ang nag-a-appoint ng mga police natin before, no, PCINP. So, ewan ko lang ganun yung ang napag-aralan namin dati kasi wala naman qualification before the reorganization of the police personnel natin, no, yung 8551 natin, Republic Act 8551. So, prior to that law na nagkaroon na ng qualification ng mga police, ang mga police pa lang natin dati ay walang standard. Okay, ulitin natin na walang standard. Mababa lang yung qualification. Okay? Pero magagaling ang mga pulis natin dati. Pero syempre, dito na tayo sa bagong batas natin. Okay? So, isa yun sa mga reason kung bakit yung leading agency. Kasi ngayon, sa Republic Act 9165, guys, ang leading agency na sa pag-operate
ng dangerous drugs ay PDEA, no, Philippine Drug Enforcement Agency. Sila na yung leading agency natin. Kung magkakaroon ng mga operations sa drugs, dapat PDEA ang mangunguna dyan. Okay? Ang PDEA ay under sa Office of the President, directly sa Office of the President. Hindi siya naka-umbrella kahit na kanino. Hindi siya naka-umbrella sa DOJ, hindi siya naka-umbrella sa DILG, kung hindi naka-attach siya mismo, separate office sa Office of the President. Okay, sila ang leading agency. Ulitin natin, yan yung pangatlong reason kung bakit. Okay, dito naman tayo sa PDEA. Okay, trivia lang guys, sa Office of the President, kitang-kita nyo naman. So, trivia lang guys, upon creation of the Republic Act 9165, this is the creation also of the Philippine Drug Enforcement Agency. Kasi dati, ang leading agency, actually hindi leading kasi walang direct na nakalagay sa 6425, who are the leading agency na mag-ooperate ng mga illegal drugs activity. So nakalagay dyan yung National Drug Enforcement Board, no? Tsaka yung PCIMP, tsaka Bureau of Department of Justice and National Bureau of Investigation, the NBI. Pero ngayon, ito na nga yung PDEA, ang leading agency sa pag-operate ng mga illegal activities natin around the country yan guys, sa Mindanao, Visayas, and Luzon. Pwede sila mag-operate pagdating sa drugs na activity dito sa Pilipinas. Pero drugs lang, hindi sila pwedeng mag-operate ng mga illegal gambling tulad ng ginagawa ng Philippine National Police. Para magkaroon tayo ng basis or reference sa sinasabi natin, itong Section 82 ang magpapatunay ng creation of Philippine Drug Enforcement Agency, and they are the implementing board na magkakandak ng mga operations against illegal drugs. So sabi dito, implementing arm of the board and siya responsible for the efficient and effective law enforcement of all provisions on any dangerous drugs and controlled precursor and essential chemical as provided in this act. Okay, malinaw yan guys na sila yung leading agency. Pero syempre, hindi kasi kaya yan ng PDEA itself. Diba? Kukunti lang ang PDEA. Although maraming mga PDEA sabihin natin, pero hindi nila kaya yung buong nation natin na mag-operate dito. Kaya nga nandyan ang ating Philippine National Police. Ang Philippine National Police, syempre, it is also created by laws. Diba? Yung 8551. Although meron ng mga PCINP, no, reintegration lang kasi ito talaga. So, ang Philippine National Police, although hindi sila leading agency, but then we are supporting, no? We are secondary, no? Pangalawang pili lang pala talaga ang PNP. Pero ganoon talaga sabi sa batas, no? Pangalawa daw, secondary forces ng PDEA sa pag-implement ng mga activities, no? Pag-operate sa mga illegal drugs activity ng mga tao dito sa bansa natin. Even sa labas ng bansa, 'di ba? Basta pumasok ang droga sa bansa natin, custody yan or responsibility yan or jurisdiction yan ng PDEA at the same time ng Philippine National Police. Pero kung ito ay sa labas pa ng bansa, 'di ba? Papasok pa lang sila sa bansa natin, papasok pa lang ha. Hindi trabaho ng PNP yan, hindi trabaho ng PDEA, ang may trabaho niyan ay Armed Forces of the Philippines. Okay, kasi external kasi siya. Papasok. Pero pagka napunta na sa ating borderline, syempre trabaho na ng PNP yan. Trabaho na ng PDEA agent yan. Okay? So, ganun yan para maintindihan nyo ha. Baka kasi maraming misconception ito na basta papasok sa bansa natin, nasa labas pa, papasok pa lang, hindi pa napunta sa teritoryo natin, kahit anong activity yan. Ano yan? Criminal law 1. Ang may trabaho niyan ay Armed Forces of the Philippines. Nandiyan ang ating Navy, nandiyan ang ating Air Force, nandiyan ang ating Army. Okay, tulad nito, may narinig na ba kayo sa balita na ang PDEA, ang PNP ay nakasamsam ng mga droga na galing sa labas ng bansa natin? Wala, di ba? Puro sa loob ng bansa natin yung mga nakukuha nila, nare-recover nila or na-operate nilang drugs.
Kasi ang meron jurisdiction sa labas ay Armed Forces of the Philippines. Lahat ng papasok sa atin, sila muna ang haharang. Pero kung pagdating sa loob na ng bansa natin, nasa atin na, nandiyan na ang PNP and the PIDEA. So maraming yung mga nagtatanong dyan guys, even sa mga operations sa internal and external, na kung may jurisdiction ba ang PNP dito or jurisdiction ito ng Armed Forces of the Philippines. No, nasa criminal law natin yan, nandyan din sa LEA natin na pinag-aaralan dapat. So lumalabas din sa board exam yun guys. Baka kasi malito kayo na kung ano ba yung trabaho ng or merong bang responsibility ang PNP dito. They are the primary or secondary lang, or una dyan yung AFP or secondary lang yung AFP, or they are also a support sa PNP. So mahabang ganyan yan, may by jurisdiction kasi yan guys. Okay, so yung ating part 2 ng discussion, kasi mahaba na ito, almost 17 minutes na pala ito guys. Medyo mahaba siyang i-discuss sa susunod na details natin. It is more on the procedure of the 9165. So I will upload this, then please wait for the other video na ating i-upload para masundan itong ating lecture. So yun lang siguro, and have a good day. Bye bye.